Mahirap pong malabo ang mata. Yan personal kong karanasan sapagkat nakikita naman ninyo na ako ay nakasalamin at alam natin lahat yan. Pero pag naiisip ko, kung tayo malalabo na ang mata ay nahihirapang makakita, paano pa ang bulag? Laging nangangapa. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon ay narinig natin kung paano ang isang bulag ay binigyan ng liwanag ng ating Panginoon upang muling makakita. At dahil sa liwanag na yan, mula sa pangangapa, ang bulag na ito ay natutong manindigan. Mula sa kadiliman ay nakita niya ang tunay na liwanag at natutong manampalataya sa ating Panginoon. Ilan ba sa ating mga kapatid ang may problema sa paningin? Maaaring yung iba may 20/20 vision, pero baka kung ating susukatin at titingnan mabuti ang ating spiritual na paningin, baka marami rin sa atin ang nabubulagan. At ang panahon ng Kwaresma ay panahon upang sikapin natin na makita ang liwanag ni Kristo. Sapagkat kung makikita natin ang liwanag ni Kristo, maiiba na rin ang ating patingin at pananaw sa mga nangyayari sa ating buhay. Halimbawa, kung dating masyado tayong nag-entertain ng mga hindi magagandang isipin, makikita natin na hindi dapat pala ito bigyan ng pansin, bagkus makita natin na ang anumang pangyayari sa ating buhay ay pwedeng magsilbing biyaya. Hindi na lang natin titingnan na panlabas na anyo ng isang tao, ng ating kapwa, kundi ang mas titingnan natin ay ang kabutihang maaaring manggaling sa kanyang kalooban. Mga kapatid, kung ang liwanag ni Jesus ang pinagmumula ng ating nakikita, mas makikita natin ang ginagawang mabuti ng Diyos para sa ating lahat. Mas tatanggapin natin ang ating pagkakaiba at ang mabuti ding ginagawa ng Diyos para sa ating kapwa. Sapagkat ang tunay na liwanag ay ang pagkakita kay Kristo sa bawat kapwa-tao. Kung ninyo may kakilala akong mag-asawa na nabibilang sa, sabihin na nating laylayan ng lipunan. Ang mag-asawa pong ito ay nakatira sa simpleng bahay, kubo sa isang bukid. At yung lalaki po ay matagal nang may sakit. Ang babae lang po ang nagsisikap upang sila ay mabuhay ng maayos. Pero sa kabila nito, minsan hindi ko nakita na sila ay naging malulungkutin. Minsan ay hindi ko nakita na gamitin nila ang sitwasyon upang mamalimos at gamitin ang kanilang kalagayan upang pagkakitaan o makahingi ng tulong para sa iba. Sa tuwing nakikita ko sa kanila sila, ay nakikita ko rin na kaya sila maligaya ay sapagkat nandoon ang kanilang pananampalataya. Sa simple nilang pamumuhay, hindi man sila laging nakakapunta sa simbahan, nakikita nila na hindi sila pinapabayaan ng Diyos. Maaring sa kanilang buhay, tayo makakita na para bang naghihirap sila. Pero sa nakikita ko sa kanila, nandoon ang Diyos at nararamdaman nilang hindi sila pinapabayaan. Hindi sila bulag sa katotohanan na sa kanilang kahirapan, ang Diyos ay kasama nila at sa kanilang paghihirap, kaisa nila ang Diyos, kaya hindi nagiging mabigat ang kanilang ginagawa.